our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga no, kaliwat kanan ng balita sa iba't ibang mga istasyon ng radyo, telebisyon. Ito nga kinakaharap ngayon na kaso ni Pastor Quiboloy no. Ito ang nakakalungkot na rito dahil nga nung panahon ng eleksyon nakasama natin tong istasyon para mangampanya, ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mga kasama sa Uniteam. Ngayon, ang problema nga tila ba lumilihis Kamakailan lumihis ng landas itong SMNI itong SMNI sa pangunguna nga ni Pastor Quiboloy. Ngayon, ang nagiging problema ngayon ni Pastor Quiboloy ay itong sinasabi nga na mga samot-saring mga kaso, heinous crime, karumal-dumal na mga gawain nito Hindi lang ito basta gawain ng isang matinong tao, kundi ito'y malademonyo na yung mga gawain na ganito, panggagahasa, 'di ba? Kung ano-ano pa. Ay nako. Ito na nga ang balita sa Net25, mga kababayan. Panoorin natin sabay-sabay. Iimbestigahan sa Senado ang umano'y kaso ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, child abuse at iba pang karahasan sa Kingdom of Jesus Christ sa ilalim ng pamunuan ng kanilang leader na si Apollo Quiboloy. Sa Senate Resolution 884, inaatasan dito ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na magsiyasat sa sinasabing mga krimen. Nakasaad sa resolusyon na ang leader ng Kingdom of Jesus Christ ay na si Quiboloy ay nagdedemanda ng mahigpit na pagsunod mula sa kanya mga full-time na tagasunod sa pamamagitan ng brainwashing, psychological manipulation at walang tigil na banta sa mga miyembro na mapapahamak at mapupunta ang mga ito sa impyerno. Bukod dito, nagmiminti na rin umano si Quiboloy ng mga kababaihan sa kanyang relihiyon na tinatawag niyang pastorals na may espesyal na posisyon sa organisasyon dahil ang mga ito ang gumagawa ng kanyang mga personal na hiling at utos. Sa mga pastorals umano nangyayari ang mga sexual na pang-abuso at may mga kababaihan pa na kahit menor de edad ay nare-recruit dito para magbigay lamang ng sexual services sa kanilang pastor. Lantad din umano sa exploitation ang mga miyembro lalo na ang mga kabataan dahil inaatasan ang mga ito na manlimos at mag-solicit ng pera sa mga tao at kapag hindi nakaabot sa kanilang quota ay mahaharap naman ang mga ito sa matinding parusa at pamamahiya. Matatandaan namang taong 2021 ay kinasuhan si Quiboloy at iba pang matataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ng Federal Grand Jury sa California ng mga kasong may kinalaman sa sex trafficking by force, fraud, and coercion. Yun! Kita nyo, no? Ay, nako. Parang ganito yung in-expose natin nung mga nakaraan na yung pastor, di ba? Tsaka yung mga pare. Hindi lang naman si Pastor Quiboloy may isyong ganito. Marami pa dyan. Yung kinakaaniban ng kaibigan natin Yan din Yung mga kanilang mga membro ay ganyan. Ginagahasa. Diyos ko po. Ano ba naman itong mga ito? Di ba? Hindi mo alam kung tao pa itong mga ito Pero mo. Sabagay, ito nga naman si Pastor Quiboloy, nauna na nga naibalita na nagkaroon nga ito ng wanted ito sa Amerika. Wanted sa iba't ibang halos kaparehas din na kaso sa mga sinasabi ngayon ng mga saksi laban kay Pastor Quiboloy. Ay nako, hindi mo akalain, no? 'Di ba, pastor? Sino ba mag-aakala na laging nananalangin, laging nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ganyan pala. Kung totoo itong mga akusasyon kasi hindi naman basta-basta lang napulot yung mga dahil ang nagpapakilala nga na sila'y mga membro at may mga posisyon
sa ano, sa Kingdom of ano ba 'yan, sa basta yang ano, relihiyon ni Pastor Quiboloy na 'yan. Ay naku. Kayo ano ho ang ano ninyo? Ano ang masasabi niyo sa ganyan? Para sa akin kasi, alam niyo nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na may mga ganitong tao na dahil sa salapi, dahil sa kapangyarihan, at dahil sa popularidad, talagang ipapahamak nila o gagawan nila ng masama yung kapwa nila. Walang pinagkaiba yan sa mga taong ano, 'di ba, mga scammer. Oh, 'di baling kayo ay mamroblema, 'di baling kayo ay magdusa, basta ang mahalaga makuha nila yung mga pera ninyo. Parang ganito rin 'yun, hindi rin naman nagkakalayo kung ito'y totoo, itong mga akusasyon. Dahil grabe, sabi nga biruin mo mamasahihin ka ng minor de edad na babae, pag naelyahan si pastor, di umano'y ginagahasa pa niya. Yung mga kababaihang mga nandiya-diyan sa kanilang ano, kanilang relihiyon o sekta. Napakasarap ng buhay, parang ano talaga, hari talaga. Hari talaga. Hindi nga lang dito sa Pilipinas nga ito gumagawa daw ng ganito, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Malupit, international yung mga nadadali. Sarap ng buhay ano pagka gano'n. Kaya lang alam nyo kahit na anong pagtatago ninyo, kahit na anong sabihin na maingat kayo, safe yan, may pera kayo, powerful kayo, may hangganan lahat Oo, may hangganan lahat ng ginagawa nating mga ano masasama sa kapwa 'di ba? At eto hanggang kailan matatapos ito? Hanggang kailan matatapos ang ginagawa ni Pastor Quiboloy? Hanggang kailan? 'Di ba? Kung ito'y ano, kung ito'y maiimbestigahan at papatunayan na merong talagang probable cause, dapat nga ito ay masampahan ng kaso. Nang sa gano'n, hindi na patuloy sa mga ganyang gawain. Matigil na, 'di ba? Matuldukan na lahat ng mga masasamang gawain ng ganyan. Gamit-gamit nila yung salita ng Diyos, gamit-gamit nila yung Diyos para sa pansariling kapakanan, pansariling benepisyo, sa kanilang makamundong gawain. Abay, ang dami pala. Ang daming ganyan talaga. Mga pastor, pare, 'di ba? Kaya alam nyo, ang ang pinakamaganda nating gawin talaga 'di ba? Manalangin tayo ng mataimtim sa Panginoon at ibigay natin sa kanya yung ano, yung pagtitiwala. Hindi sa ganito, hindi sa mga ganyan na klase ng tao kung totoo yung mga akusa, paratang dito kay Pastor Quiboloy. Ako naman mga boss, tingin ko baka malamang ang katotohanan kasi nga yung mga nagsasalita nasa loob mismo ng kanilang organisasyon. Ay naku. Kayo ano masasabi niyo? Comment niyo naman. Comment niyo. Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.